Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office. Kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng job fair ng Department of Labor and Employment. Pagsasagawa ng mga job fair planong gawing buwan-buwan ng Pangulo. Department of Trade and Industry pinalakas pa ang Create More program para sa mas magandang insentibo sa negosyo at pagpapalawig ng e-commerce. Mas marami pang dayuhang espiya, inaasahang dadamputi ng otoridad, National Security Council at Armed Forces of the Philippines na nindigang dumaan sa surveillance operation ang pagkakahuli sa mga hinihinalang espiya. PRP Teresa Magbanwa nagsasagawa ng oras-oras na radio challenge sa binabantayang barko ng China Coast Guard. Barko ng China na itaboy ng hanggang 90 nautical miles mula sa Zambales. Pilipinas at New Zealand, opisyal nang sinimulan ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement ayon sa Department of National Defense. At Department of Agriculture nakatakdang magpalabas ng 150,000 metric tons ng bigas mula sa National Food Authority para mapababa ang mataas na presyo ng bigas at matugunan ang food security emergency ng bansa. Sa detalye ng mga balita, mas inilapit pa ng gobyerno ang trabaho para sa mga Pilipino. Kasunod yan ang ikinasang pinakamalaking job event na CareerCon 2025 kung saan 5,000 trabaho ang inihandog ng DOLE. Sakaling maging matagumpay, plano din itong gawing buwan-buwan hindi lang sa Metro Manila. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Mahirap na ngang makahanap, mabigat pa sa bulsa ang pag-apply ng trabaho, lalo na sa katulad ni Justin na katatapos lang ng kolehiyo. Ang magastos ko po is yung pamasahe, pagpunta ng mga job fair, or pag mag-a-apply po ng work face-to-face. Para matulungan ang magaya ni Justin, mas inilapit ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang trabaho para sa mga Pilipino. Naghandog ang Department of Labor and Employment at isang job finding platform ng 5,000 trabaho sa CareerCon 2025. Isa ito sa pinakamalaking job fair ngayong taon. Sinalihan ng 150 employer at nilahukan ng 18,000 aplikanteng nagparehistro. Layo ng job fair na ilapit ang trabaho sa mga Pilipino at mabawasan ang mga Pinoy na walang hanap buhay. At least hindi mo na kailangang pumunta sa bawat company, hindi mo na need mag-submit ng mga resume or interviews, ganun. Kasi gastos din yon, especially pag pupunta ka sa mga iba't ibang kumpanya. Dito, isang puntahan na lang. Pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. Ay kailangan kung ano man ang hawak nilang trabaho, dapat yung tinatawag na quality job na may potential na ma-promote. Karamihan sa mga alok na trabaho ay nasa information and technology, hotel and restaurant at healthcare industry. Hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pasok dyan ang hanap ni Crystal. Yung work ko kasi ngayon is admin. Malayo siya sa course talaga na tinapos ko, which is tourism. So gusto kong mag-career shift din. Ayon sa DOLE, bukod sa mga entry-level job, may mga bakanteng posisyon din sa mga senior role na may kaakibat na mataas na sweldo. Umaasa ang ahensya na maraming dating POGO workers ang mag-a-apply. Talagang ang pamahalaan ay nagsisikap na sa pagsasara ng kanilang mga kumpanya, nagkakaloob ng tulong. Tampok din sa event ang career coaching at masterclass sa pagpapataas ng skill ng mga manggagawa na libreng ibinibigay ng TESDA. Dati, kagaya ng aking nasabi, mag-apply, bahala na kung titignan natin kung makuha o hindi.
Ngayon, binibigyan po natin ng bagong kakayahan o upskilling, pinapagaling pa natin doon sa kanilang ginagawa na. Sakaling maging matagumpay, gagawin na ang malalaking job fair buwan-buwan hindi lamang sa Metro Manila kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong November 2024, aabot sa 49.54 milyon na mga Pilipino ang may trabaho. Nakahanda naman ang DOLE na tulungan ang mga Pinoy sa Amerika na posibleng ma-deport. Mula sa PTV Manila, Calazal Pardilia, Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor para higit na mapababa ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Bagamat patuloy na bumababa ang unemployment rate sa bansa, bunsod ng dumaraming mga Pilipino na nagtatrabaho, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi nagtatapos dito ang pagsisikap ng pamahalaan na mapaganda pa ang estado ng empleyo sa bansa. Binigyan din ng punong ekutibo na para mas mabawasan pa ang mga Pilipinong walang hanap buhay ay patuloy na nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor upang lumikha ng mas maraming job opportunities para sa mga Pilipino. Nasa 3.2% na anya ang ibinaba ng unemployment rate sa bansa noong November 2024. Subalit, patuloy anya, sabi ng Presidente, nagagawa ang kanyang administrasyon ng mga hakbang hindi lamang para tumaas pa ang porsyento ng mga may hanap buhay. Kailangan din, sabi ng Pangulo, na makasabay sa hinihindiman ng labor market. Kaya kung pag-uusapan ay skill set, ay kailangan anya talagang maiangat ito sa pamamagitan ng reskilling kung saan ay tutulong dito ang TESDA. Binababa po natin ang unemployment rate, pakaunti na lang ng pakaunti ang hindi empleyadong Pilipino. Ngunit, hindi pa kami tapos doon. At kasunod ng magandang resulta ng mga job fair na naipatupad sa mga nakaraan ay sinabi ni Pangulong Marcos na nais niyang palawakin pa ang pagsasagawa nito. Bawat buwan, sabi ng Pangulo, ay maiigian niyang makapagsagawa ng ganitong klase ng aktibidad na hindi lang National Capital Region ang konsentrasyon. Ang gusto ng Chief Executive, dalhin na din ang job fair sa iba't ibang lugar ng bansa o sa mga lalawigan at nasa gayon ay hindi na kailangan panlumuwas ng Maynila ang mga job seekers para makapag-apply ng trabaho. Ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito ng isang ganito bawat buwan para mapuntahan at hindi lamang dito sa Maynila kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman kahit na hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Ipinagmalaki ng Department of Trade and Industry ang kanilang mga tagumpay noong 2024. Gayun din ang kanilang plano ngayong taon. Kabilang na sa kanilang mga accomplishment ang 20% na pagtaas ng foreign investments, mas mahigpit na proteksyon sa presyo ng pangunahing bilihin at pagpapalakas ng MSME development para tulungan ang mga maliliit na negosyante. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na mas magiging agresibo ang kagawaran ngayong 2025 sa international trade, lalo na sa roadshows para hikayatin pa ang global investors. Pinalalakas din nila ang Create More program para sa mas magandang insentibo sa negosyo at pagpapalawig pa ng e-commerce para sa mas mabilis na transaksyon. Tututukan din ng DTI ang creative industry at patuloy na makikipagtulungan sa Department of Agriculture para mapababa ang presyo ng bigas. Alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. For the international trade, we'll be aggressively having road shows now to really push the country as a great place to invest. Actually, ang ganda-ganda ng mga programa na para sa international and foreign investors, no, that every time I meet with them, parang they really want to invest in the Philippines. No, there's a lot of meetings set by them, more than set by us. So it's something that we really need to push on an aggressive basis. So yun, isa yun ang ipupush. And also we will now push the Create More, which is the best incentive scheme, I must say.
of this BBM administration. Every time I go abroad and I give talks of this Create More, talagang sila. It's really something that na inaabangan nila. Actually, the Japanese have been waiting for this also. So we really expect a lot of investors coming in. May ilan pang dayuhan na umano'y nag-e-espiya rin sa bansa ang naaresto sa Palawan. Muli namang iginiit ng National Security Council at Armed Forces of the Philippines na hindi gawa-gawa at dumaraan sa surveillance operation ang pagkakahuli sa mga espiya. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Asahan na mas marami pang maaresto dahil sa pang-espiya kasunod ng pagkakahuli sa umano'y Chinese spy. Sabi ng National Security Council, mayroon pang naaresto sa Palawan na 2 dayuhan dahil sa timbre ng ilang residente sa kanila umanong kahina-hinalang aktibidad kung saan may mga ebidensya ring nadiskubre. Pumupunta sa mga, di ba, for example, mga bases natin, military bases natin, Coast Guard bases, kung nasaan yung mga barko natin, no? Nandun sila sa mga lugar na malapit at naglalagay sila ng mga equipment to be able to record the movement, no, of military personnel. We have seen the extensive operations that they have been doing in the Philippines, and slowly we are able to disrupt and to stop all of these activities in our country. Muli namang nanindigan ng NSC at AFP na hindi gawa-gawa lamang kundi dumaraan sa surveillance operation ang pagkakahuli sa mga sinasabing espiya. Huwag i-downplay ito. Kasi some are saying na hindi naman high-tech itong equipment na to. But what matters is the data that is being taken and how it's gonna be used. Kinakalungkot natin yung sinabi ng Chinese Embassy at ng Chinese Foreign Ministry na lahat lang daw ito ay baseless accusations, lahat daw ito ay walang katuturan at paninira lamang. This was a case build-up. No? Hindi naman po tanga ang ating kapamahalaan. Suportado naman ni Retired Associate Justice Antonio Carpio ang pag-amyenda ng mga mambabatas sa espionage law ng Pilipinas na isinusulong ng NSC at ang pagsasabatas sa countering foreign interference and malign influence. We are now in the cyber age. We have to update really a lot of our criminal laws, especially on national security. Mula sa People's Television Network, Patrick De Jesus para sa Balitang Pambansa. Oras-oras ang ginagawang radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa sa binabantayang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Iginigiit ng PCG sa radio challenge ang paglabag ng barko ng China sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dahil dito, naitaboy pa ng hanggang 90 nautical miles ang China Coast Guard mula sa Zambales. Mag-iisang buwan nang nagpapalitan ng mga barko ng China Coast Guard sa bahagi ng EEZ ng Pilipinas sa Zambales. Pero hindi rin naman nagpatinag dito ang PCG para matiyak na poprotektahan ang maritime rights sa mapayapang paraan. Nananatiling good ang satisfaction rating ng Marcos administration batayan sa fourth quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Lumabas sa survey na 59% ng mga Pilipino ang approve sa pangkahalatang pamamahala ng administrasyon. Mayroon namang 17% ang hindi tiyak, habang 23% ang nagsabi na sila ay hindi nasiyahan. May katumbas itong net satisfaction rating na plus 36 na nananatili sa good. Kabilang sa mga programa ng gobyerno na ikinatuwa ng mga Pilipino ay ang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad, pagpapaganda sa edukasyon, prioridad sa mga mahihirap, dagdag na trabaho at ang pagpapaunlad sa agham at teknolohiya. Welcome development sa mga senador ang pamumuhunan ng Maharlika Investment Corporation sa NGCP. Ayon sa isang senador, isa rin itong estratehiya sa usapin ng defense at security. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Kinulugod ng mga senador ang pagsisimula ng paggamit ng Maharlika Investment Corporation sa Maharlika Investment Fund sa pamumuhunan. Ayon kay Senador Juan Miguel Zubiri, welcome sa kanya ang hakbang sa pag-invest ng 20% stake sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP.
Isa raw itong good investment kung profitability ang usapan sapagkat ang ating national grid operator ay wala raw kompetisyon. Pero higit sa profitability, ang pag-invest aniya sa NGCP ay strategic din sa pamamagitan ng defense and security. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, ang development na ito ay nag-highlight sa oportunidad para sa partnership sa pagitan ng pribado at pampublikong sektor. So may mata na ang gobyerno ngayon sa loob ng NGCP. Makikita na natin ngayon yung bitukan ng NGCP na hindi pinapakita before. Kung matatandaan nyo, yung last administration, away ng away yan eh. No, umabot pa nga sa mga pagbanta ng paghahabla. So, madugo yung naging relasyon between government and NGCP, especially during the last administration. So ngayon, meron na tayong mata doon. Alam na natin kung anong nangyari at pwede na natin i-pressure sila na mag-invest. Maasa naman si Senador JV Ejercito na ang 40% share na pagmamayari ng State Grid Corporation ng China ay isa sa marere-acquire ng pamahalaan. Mula sa PTV, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture na maglagay ng suggested retail price sa karne ng baboy. Napakamahal na kasi ng presyo ng karne ng baboy sa mga palengke sa kasalukuyan. Si Isaiah Mirafuentes ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Naomi, umaaray na maraming mga nagtitinda at mga mamimili dahil sa matinding pagsipa ng presyo ng karning baboy sa merkado. Halos 100 piso ang itinasa presyo ng baboy sa mga pamilihan kumpara noong nakaraang buwan. Dahil dito, sobrang tumal na raw ang bentahan lalo na dito sa Kamuning Market. Pati ang kita ng mga nagtitinda sobrang apektado na. Malayo raw ito kumpara noong nakaraang buwan. Ang presyo ng baboy dito sa Kamuning Market, malayo ang pagkakaiba kumpara noong Disyembre. Halos araw-araw raw tumataas ng 5 hanggang 10 piso ang presyo nito. Ang presyo ng laman ay nasa 380 pesos na kumpara noong nakaraang buwan na 320 pesos. Ang pigi, 380 pesos. Ang yempo, 430 pesos. Ang buto-buto, 380 pesos. Ang pata, 340 pesos. Ang pisngi, 340 pesos. At ang giniling naman ay nasa 380 pesos. Kaya ang Department of Agriculture pinag-aaralan na ang paglalagay ng MSRP, o Maximum Suggested Retail Price, sa presyo ng karning baboy. At posible rin silang magpato ng penalty sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act sa mga mananamantala sa presyo nito. Ayon sa DA, mula sa farm gate hanggang sa retailer, 100 piso lang daw dapat ang pagitan ng presyo. Pag-aaralan pa ng kagawaran kung magkano ang posibleng MSRP sa baboy. Ang presyo ng baboy parang hindi na kaya ng mga customer eh. Alam mo, pag tinatanong kung magkano, pag sinasabi mo 380, 360, maalis na yan. Alis na. Kawawa kami mga tindera. Wala talaga. Sa panahon ngayon, wala. Hindi man lang kami nakaipon ng ubos ang puhunan. Abono lang. Oo, sobrang taas sir eh. Actually, parang ginto na nga eh. Dati nagtataas po sila plus 2 lang, plus 3. Ngayon almost plus 5 na, tsaka plus 10 eh. Dapat nilang puntahan yung mismong mga farms, tsaka yung mga piggery na nag-aano ng baboy. Samantala, siniguro ng Department of Agriculture na stable ang supply ng pulang sibuyas sa merkado. Ayon sa DA, sapat ang supply nito hanggang susunod na harvest season. Samantala, bahagyang tumaas rin ang presyo ng pulang sibuyas habang ang white onion naman ay hindi gumalaw ang presyo. Naomi, dito ako ngayon sa Kamuning Public Market at kung makikita mo ngayon sa aking likuran itong mga stall ng karning baboy dito at pasado alas 7 na nga ng umaga pero matumal pa rin ang bentahan dito. Kaya umaasa naman ang mga retailer na sana naman daw sa mga susunod na araw ay mas bumaba pa ang presyo ng karning baboy. At yan mulang update mula dito sa Kamuning Public Market. Balik muna sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes.
Mula naman sa Philippine News Agency, nakatakda ng ilabas ng Department of Agriculture ang 150,000 metric tons ng NFA rice upang mapababa ang presyo ng bigas at mabigyan ng solusyon ang food security emergency sa bansa. Kasama sa plano ng DA ang pamamahagi ng 3 milyon na tig 50 kilos na bigas sa loob ng 6 na buwan sa mga lugar na mataas ang presyo ng bigas. Nakatakda ding bumili ang DA ng palay na tig 23 pesos ang kada kilo sa mga susunod na buwan kung saan magsisimula na ang anihan. Sa susunod na buwan din, maglalabas ang NFA ng 30,000 metric tons na bigas upang bumaba ang tumataas na presyo ng bigas sa mga palengke. Opisyal nang sinimula ng Pilipinas at New Zealand ang negosasyon para sa Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA. Ayon sa Department of National Defense, nangyari ang unang round ng pulong nitong January 23 sa Maynila. Isa itong mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng bilateral defense ties sa pagitan ng Pilipinas at New Zealand. Sa ilalim ng SOVFA, mas mapatataas ang kooperasyon ng dalawang bansa pagdating sa pagsasagawa ng iba't ibang exercises na magpapalalim sa defense at military cooperation. Ang SOVFA ay resulta ng pakikipagsunduan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon nang bumisita ito sa Pilipinas noong April 2024. Sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Senate Bill No. 2942 o an act resetting the first regular elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kung saan kailangang amyendahan ang Article 16, Section 30 ng Republic Act No. 11054 o kilala bilang Organic Law for the BARM. Ayon sa Pangulo, kailangang naka-align ang istruktura ng pamamahala sa Bangsamoro Transitional Governments. Kailangan ding matiyak na makakamit ang pagkakaisa at tunay na otonomiya sa rehiyon. Bukod sa ipinadalang liham ng Pangulo sa Senado para amyendahan ang Senate 2942, pinadalhan din ng Pangulo ng kopya ang House Speaker at ang President and Advisor on Legislative Affairs at ang Presidential Legislative Liaison Office. Pagtatayo ng tourism infrastructure sa Legazpi City patuloy. Kabilang dito ang konstruksyon ng People's Park at International Cruise Ship Terminal na inaasahang magpapasigla ng turismo ng lungsod. May balitang pambansa si Paul Hapin, Radyo Pilipinas Albay. Isa ang People's Park na ito sa nakikinikinita na bagong tourist destination sa Legazpi City. Kasabay ng pagpapatayo at pagpapaganda sa parke, ang konstruksyon naman ng International Cruise Ship Terminal sa Legazpi Boulevard. Madali kasing mailapit ng lokal na pamahalaan ang mga produkto at serbisyo ng Legazpi sa mga itinatayong tourism infrastructure sa lungsod. The more that we put tourism infrastructure and the more that we promote the city, then I know that tourists will come. This year we are expecting a lot of national conventions. Marami na nagpa-register. At dahil target na maging fully operational na sa darating na Marso, nagdodoble kayod na ang LGU sa pagsasaayos at pagpapaganda sa naturang parke. Bukod sa multipurpose hall at atrium, plano rin na maglagay ng LGU ng modernong fish market at esplanade sa lugar para balik-balikan ng mga turista at bisita. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Paul Apin para sa Balitang Pambansa. Mula pa rin sa Philippine News Agency, dahil sa walang humpay na paglaban sa smuggling, nakakumpiska ang Bureau of Customs ng 85.167 million pesos na kontrabando noong 2024. Sa kabila nito, tiniyak ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio na patuloy pa rin silang magiging mapagmatsyag laban sa mga criminal organization. Sa ika-38 anibersaryo ng Customs Intelligence and Investigation noong Lunes, pinuri ni Rubio ang BOC-CIIS Manila International Container Port bilang overall best field station office matapos itong makakumpiska ng 60.5 billion pesos na kontrabando kasama na ang illegal drugs na nagkakahalaga ng 876 million pesos noong nakalipas na taon. Samantala, patuloy din ang pagtulong ng BOC
sa mga lugar na nasalanta ng mga nagdaang bagyo tulad sa Camarines Sur. Patuloy ang pag-uusad ng 4.76 kilometers na Samal Island Davao City Connector o SIDC project na pinangunahan ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa DPWH, umabot na sa 11.87% ang physical accomplishment ng proyekto na layong matapos sa September 2028. Sa isinagawang inspeksyon ng DPWH, ipinaliwanag ang paggawa sa Pakiputan Strait at sa mga land viaduct habang tinututukan din ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga dumadaang barko sa paligid ng mga aktibong marine traffic areas. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 23.52 billion pesos ay pinondohan ng Official Development Assistance kung saan kasama na rito ang isang 4-lane extra-dosed bridge, ramps, roundabouts at marine and land viaducts. Kasabay sa pagunita ng Jubilee Year 2025, libo-libong turista ang bumibisita sa makasaysayang stone churches at pilgrim sites sa Leyte. Ang naturang aktibidad nakatutulong naman sa ekonomiya ng probinsya. May balitang pambansa si Alet Reyes ng PIA Eastern Visayas. Itinutulak ng Department of Tourism Eastern Visayas ang Pilgrimage of Faith Tourism dito sa rehiyon, lalong-lalo na ngayong taon ng Jubilee Year 2025 dahil na rin sa naibibigay nitong kita sa lokal na ekonomiya. Sa Baybay City sa probinsya ng Leyte, kung saan matatagpuan ang ilang mga stone churches at pilgrim sites na ipinatayo pa sa panahon ng mga Kastila, ay dinadagsa ng mga turista taon-taon mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Baybay City Tourism Officer Josefina Granada Gutierrez, haabot sa 100,000 mga pilgrims ang dumarayo sa kanilang mga stone churches, katulad na lamang sa Archdiocesan Shrine of San Antonio de Padua na pinaniniwala ang miraculous ayon sa mga deboto. Sa pagdagsa ng mga pilgrims at turista sa lugar, milyon-milyong kita naman ang naibibigay nito sa ekonomiya sa pamamagitan ng kanilang mga hotels, restaurants, local products, tour operators at iba pa. It draws a lot of pilgrims in our city. So, and I like pilgrim kasi walang seasonality pattern, di ba? Pag masaya ka, malungkot ka, lahat pinapasok sa simbahan. Hinikayat naman ang simbahan ng mga Katoliko na mag-pilgrimage sa taong ito ng Jubilee Year para sa karagdagang plenary indulgence. Mula sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas, Alet Reyes, Balitang Pambansa. Samantala, balitang pambansa mula sa Philippine News Agency, handa ang Department of Labor and Employment na tulungan ang mga Pilipinong pauwiin sa bansa bilang bahagi ng kampanya ni US President Donald Trump laban sa illegal immigrants. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, kailangang suportahan at alalayan ang mga Filipino deportee mula sa Amerika. Batay na rin sa tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Una nang ipinag-utos ni Trump ang pagtugi sa mga dayuhang iligal na naninirahan sa Amerika. Sa ngayon ay napadeport na ang 24 na Pilipino at pinoproseso na rin ang pagpapadeport sa 80 Pilipino. Muling nabuhay ang bamboo weaving industry sa Laoag City dahil sa tulong ng pamahalaan. Sa katunayan, mas madali at mas maraming bamboo crafts ang pagpipilian ngayon dahil sa mga makinarya na gamit nila ngayon. Si Rani Dorilag na Radyo Pilipinas Laoag para sa Balitang Pambansa. Kung dati mano-mano ang paggawa ng mga basket at bilao na ito sa Laoag City, ngayon napadali ang trabaho ng mga bamboo weaver. Sa tulong ng Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan, nakapagtayo ng shared service facility para sa bamboo weaving industry sa Barangay 40 Balatong at para hindi na mahinto ang produksyon ng bamboo craft sa lungsod. Nagbigay ang Department of Labor and Employment at DTI ng mga machine at trainings para sa kanila. Nung una kasi ang ginagawa lang nila sir, yung mga kuribot, mga bilao, mga laba, ganun lang sir. Pero ngayon na-improve na, meron ng yung mga pang-decoration, sa mga lightings, decoration, ganun na sir ang mga produkto nila ngayon. Walang patid naman ang pasasalamat ng mga bamboo weaver sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan.
Nang dahil anila sa mga ganitong programa, hindi lang basta nabuhay ang bamboo weaving industry, kundi dagdag kita rin para sa kanila. Malaking pasasalamat namin sa lahat ng nagbigay ng importansya para bigyan kami ng ganitong facilities, mga machineries. At dahil gawa sa kawayan o bambo ang mga produkto, tiniyak ng pamahalaan na hindi basta-basta mauubos ang kawayan sa lugar dahil agad nila itong pinapalitan o tinataniman. Mula sa PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Durilag para sa Balitang Pambansa. Samantala, abangan sa Bagong Pilipinas ngayon, mainit namang tatalakayin ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan John Uy ang mga programa at hakbang ng kagawaran, kabilang ang proteksyon sa data privacy. Mamaya na yung 12:30 ng tanghali, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasamang buong puwersa ng Presidential Communications Office. Mula sa PTV, ako si Naomi Tiburcio. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.